Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito sa kapatid ng lolo ko sa mother side. Tawagin na lang natin siyang Lolo Udoy. Yun kasi ang tawag namin sa kanya. Taong 1967, Balderrama. At ilang kilometro lamang ay mararating nyo na ang Capiz. Sabi-sabi daw ng mga matatanda na ang Capiz daw ay punong-puno ng mga aswang, barang, mangkukulam at kung ano-ano pa. Paumanhin po sa taglugar na ito dahil kwento lang ito at hindi naman natin alam kung totoo at anong taon pa ba ito. Ngayon nga moderno na tayo. Kwentuhan lang. Noong 1967 daw, nasa 19 pa ang edad ni Lolo Udoy noon at binata pa siya. Itong si Lolo Udoy ay nakahiligan na niya ang pagsasabong ng manok. Sa totoo nga niyan, noong mga panahong ito, meron siyang 6 na tandang sa may bakura nila. At itong mga panahon na ito, merong ibinigay sa kanya ang lolo niya na kutsilyo o tari. At kakaiba ang tari na yon dahil ang buong katawan nito purong itim, pati yung mismong bakal. Kahit hasain mo pa ito ng ilang ulit, talagang ganon talaga yung kulay niya. Ayon sa lolo niya, dadalhin niya yon palagi sa tuwing aalis siya. Dahil ang kutsilyong yon may kakayahan yung mambulag ng mga nilalang na may masasamang intensyon. Tandaan nyo dahil importante ito sa ating kwento. Bata pa lamang si Lolo Udoy ay malakas na talaga siyang uminom noon. At ugali talaga niya ang dumayo sa bayan para lamang makipagsabong at makipag-inuman. Magaling kasi itong makisama kaya marami din siyang maging kaibigan. Isang gabi mga 8:00 yata nun, nagpasya si Lolo Udoy sa kanyang kaibigang pumunta sa kabilang baryo, sa bahay ng tiyuhin niya. Dahil desperasyon ng kapistahan sa lugar kinabukasan. At ang plano nilang magkakaibigan, pumunta sa bahay ng tiyuhin ni Lolo Udoy. At doon nila balak na magpapaumaga. Dahil paninigurado, may inuman na naman doon at sakto pa, kinabukasan, may sabong sa lugar. Kaya nung gabing yon, kinuha ni Lolo Udoy yung isa niyang manok. Inimbita kasi sila ng tiyuhin nila. Itong mga panahong ito, isa diyang wala pang mga ilaw sa kalsadang nilalakaran nila. Ang tanging dala-dala lang nila noon, tig-isang sulo at ang manok na dala ni Lolo Udoy. Tapos sobrang layo daw ng kanilang nilalakad. Ayon sa lolo ko, kwento niya kay tatay, nung naglalakad pa lang daw sila papuntang kabilang baryo, iba't ibang huni na daw ang naririnig nila. Meron doong tunog na parang ibon, yung iba parang tunog ng tambol, na para bang pinaglalaruan sila. Tapos may nagmamasid. Yung iba para daw tahol ng aso. Pero hindi naman daw yun aso kasi alam nila kung alulong yon ng isang aso. Saka yung tunog daw, parang malapit lang sa tenga nila. Paulit-ulit daw ang tunog na yon. Hindi nila alam kung aswang nga ba talaga yun o kakaibang hayop lang. Baka mga duwende nga lang daw at kung ano. Kaya hindi naman nila pinansin at patuloy silang naglalakad.
Noong nasa baryo na sila ng kanyang tiyuhin, agad silang pinakain noon at pinaupo sa mesa ng bahay nito. Galit na galit pa nga daw yung tiyuhin nila dahil bakit gabi pa sila pumunta? Pwede naman nung tanghali, di ba? O hapon. Habang kumakain daw sila ng kaibigan niya, pabulong-bulong pa nga silang dalawa dahil ang sarap ng kanilang ulam noon. Dispiras ba naman eh. At sa labas ng bahay ng tiyuhin niya, nakita nilang may mga taong nagluluto roon kahit gabing-gabi na. Ang sabi naman ng tiyuhin niya, mga kababaryo niya yon na nagpresentang magluto para kinabukasan ng fiesta. Ngunit nagulat sila sa babala ng tiyuhin niya. Ang sabi nito ay kahit anong mangyari, huwag silang sumali sa inuman ng mga yon. Kaya ang tanong ni Lolo Udoy, bakit naman bawal? Pero sinasabi lang noon na basta delikado dahil bago lang sila sa lugar. Kung gusto nilang mag-inuman, silang dalawa lang at ng kaibigan niya at sa taas pa ng bahay nito. Kaya medyo napakamot sa ulo itong si Lolo Udoy. Kasi kaya nga sila pumunta roon para makipag-inuman eh. Tingin naman nila sa mga tao sa labas, mukha namang mababait. Tapos masayahin pa. Puro tawanan pa nga yun eh. Dahil sa ayaw nilang mapagalitan, sinunod na lang nila ang sinabi ng tiyuhin niya. Dahil silang dalawa lang naman ang mag-iinuman, minabuti nilang kuntian lang ang kinilang iinumin para sa pakay nila kinabukasan. Pagka kinabukasan, araw nga ng fiesta yon. Ang una nilang tinungo, siyempre ay ang sabungan. Masayang masaya sila noon ng kaibigan niya dahil sakto din namang swerte sila sa pustahan. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, doon pa lamang nila napag-isipang ilaban ang kanilang mga tandang. Nang makahanap sila ng makakatapat, si Lolo Udoy na mismo ang naglalagay ng tari dito. At yung palagi niyang daladalang tari, yun ang kanilang ginagamit. Nang tinawag na sila para bitawan ang manok, agad naman silang pumasok sa loob. At nang hawak na ni Lolo Udoy ang manok, kaagad naman siyang lumapit sa kalaban. Ngunit nabigla si Lolo Udoy nang magkalapit sila ng kanyang makakalaban. Dahil halos mabuwal ito sa kanyang kinatatayuan at kaagad lumayo sa kanya na para bang may iniwasan ito at kung ano man. Ayon kay tatay, hindi daw inabot ng ilang segundo ang laban na yon dahil kaagad napatumba ang kalaban nila. Dagdag pa ni Lolo Udoy, 2 manok ang kanilang nabihag noon. Hanggang sa pagsapit ang 5:00 ng hapon, imbis bumalik sa bahay ng tiyuhin niya, ay minabuti nilang magpagala-gala sa buong plaza. Dahil paninigurado, pagsapit ng gabi, hindi sila makakalabas sa bahay ng tiyuhin niya. Hanggang sa makasalubong nila ang isang may katandaang lalaki. Ito yung lalaking nagluluto sa bakura ng tiyuhin niya nung nagdaang gabi. Oh, di ba kayo yung pamangkin ni Paring Rico? Bakit nagpagala-gala pa kayo rito maggagabi na? Oo nga pala, di ba umiinom kayo? Sakto may alak doon sa bahay ko. Kung sasama kayo sa akin, mag-iinuman tayo roon. Sama mo na tong kaibigan mo. Kunti lang naman kami roon eh. Wika ng lalaki.
Nang marinig ito nilang dalawa ng kaibigan niya, aba, tumindig yung mga tenga nila. Inuman ba naman eh? At nangako din naman ang lalaking yon na ihatid sila nito sa bahay ng tiyuhin nila. Pagdating daw nila sa bahay ng lalaki, napakatahimik daw ng lugar. Pero may isang bahay daw doong nakasindi pa ang gasera. At yun nga ang bahay ng lalaki. Pumasok doon yung lalaking nag-aya sa kanila. At sila naman, inaninag nila ang nasa loob nito. Nakabukas lang daw ang ilaw pero walang ibang tao sa loob. Nang sabihin ni Lolo Udoy "Nako, tayo lang din pala ang mag-iinuman rito. Sana di na lang tayo sumama. Napakatahimik ng lugar. Nakakatakot. Ano, uwi na lang tayo?" Magdadahilan na lang sana sila sa lalaki para umuwi lang. Pero pagtalikod nila, biglang nagulat sila. Dahil napakarami na daw na taong kumakain sa mesa. Wala silang maririnig na ingay o kung anumang tawanan. Pero nang pagtingin nila sa likod nila, nandun na lahat. Nag-iinuman, kumakain tapos nagtatawanan pa. Talagang blankong-blanko silang dalawa. Kasi dumaan sila dun eh. Imposibleng namamalikmata sila. Tapos yung lalaking nag-aya sa kanila, nandoon at niyaya sila sa kainan. At nagulat na naman sila dahil paanong napunta yun doon? Ipumasok nga yun sa loob ng bahay nito, di ba? Nagkatitigan sila Lolo Udoy at ng kaibigan niya. Nagdadalawang isip sila kung uupo ba sila sa lamesa o magpaalam na lang at aalis doon. At nung akmang magpapaalam na sila sa lalaki, bigla daw tumayo yung katabing lalaki nang nag-aya sa kanila. "Ano bang ginagawa nyo dyan? Kumain na kayo rito. Baka mamaya, hindi kayo makatakbo dahil sa gutom." Sabay tumawa pa daw ito ng tumawa ng napakalakas. "Pards, papauwi na natin yung mga yan. Mga pamangkin yan ni Caldo. Pauwiin mo na yan." Wika ng lalaking nag-aya sa kanila. Pero nung sabihin ito ng lalaki, tinitigan ito ng malaking lalaki ng napakasama. "Oo na, huwag ka lang tumitik sa akin ng ganyan. Nakakatakot." Wika pa ng lalaki. Nang marinig at makita ito nila Lolo Udoy, medyo kinabahan na sila ng konti. Pero malakas ang loob ni Lolo at alam niya kung ano ang gagawin niya kung sakaling tama man ang naging kutob niya. Nung nakaupo na sila sa mesa, napakaingay daw ng mga tao ron. Tapos ang kanilang ipinagtataka, purong mga binting nilagang hayop ang kinakain ng mga ito sa mesa. Tapos parang sarap na sarap sila sa kinakain nila. Ayon kay Lolo Udoy, ang kinakain ng iba parang inadobong lamang loob, tapos hindi hinihiwa. Tapos nung hinainan sila ng pagkain, ang binigay sa kanila ay yung mga binting nilaga ng kabayo ba yun o baka. Nagtataka silang dalawa kung bakit mga paa ang handaan nila. Sa isip-isip nila, baka naubos na ang laman nun. Kasi nga gabi na ng pesta. Nitigan nilang dalawa ng maigi ang pagkain. Nang akmang titikman na ni Lolo Udoy yung sabaw, biglang natigilan ito nang maramdaman niyang uminit ang dala-dala niyang bulang
na nakasilid sa bulsa niya. Kaya kinapa niya yon. Kumpirmado. Umiinit nga yon. Ang ibig sabihin nun, may mga masasamang nilalang sa kanilang paligid. Pagtitig muli nila sa pagkaing nasarapan nila, napalunok na lamang ng laway itong si Lolo Udoy. Dahil ang sinabawang paa ng baka ay naging isang paa ng isang tao. Halos tuklap na daw ang mga balat nito. Nakakapit sa laman. Dahil siguro sa labis na pagpapakulo rito. Dahil sa kanilang mga nasilayan, sabay silang nagkakatitigan ng kaibigan niya. At nagtataka din yung kaibigan niya dahil ang ibang mga tao doon nakatitig sa buwan na parang may tinititigan ito doon. Kaya ang ginawa ni Lolo Udoy, nagkukunwari na lang siya. Hinimas-himas na lang niya ang tandang at pasimpleng kinapa ang taring nasa pulsa niya. Dahil sabi ng kanyang lolo, kapag nakakita ka ng ibang bagay na iba ang pananaw ng isang tao, ginagamitan kayo nito ng tinatawag nilang panlinlang. Kadalasan sa ginagamit nito ay mga mangkukulam at lalong-lalo na ang mga aswang. Madalas umanong ginagamit ito upang linlangin ang kanilang bibiktimahin. Halos masuka-suka silang dalawa sa kanilang mga nakita. At nang pag-angat niya ng ulo niya, nagimbal siya sa mga nasaksiyan niya. Ang mga taong nasa paligid nila, yung iba, nagbubungkal ng lupa. Tapos yung iba, panay ang pagtitig sa buwan na para bang ito'y mga aso. Yung iba din, basang-basa ng langis ang katawan. Nakakasulasok ang lansang amoy. At sa gitna ng baryo, meron silang nasisipat doong mga taong may dala-dalang sulo. Habang pinapaikutan ng paglalakad ang isang lalaking nakatali. Alam nila Lolo Udoy ang sitwasyon ng kasama niya. Maigi niyang sinisinyasan ang kaibigan niya para magbigay babala dito na huwag magpapalata na alam na nila ang kinalalagyan nila. Nag-isip si Lolo Udoy kung paano makaalis sa lugar na yon. Nais nilang tumakbo pabalik sa daang dinadaanan nila, ang kaso lang, biglang nawala ang daang kanilang dinaanan at napalitan ito ng mayayabong na puno. At pagtitig nila sa lalaking nag-aya sa kanila, nakagapos na ito sa isang bangko habang umaaktong sumisinya sa kanila na umalis na sa lugar. Tapos ang napakalaking taong nasa harapan nito ay walang saplot at puro balahibo pa ang katawan nito. Nakangangalang ang bunganga nito at nagbabaga ang mga mata na nakatitig sa kanya habang hiningal-hingal at umaangil. Tumatayo pa rin si Lolo Udoy at lumapit sa lalaking nag-aya sa kanya. Kahit takot na takot siya sa kung anuman ang kanilang nasisilayan, umarte pa rin siyang na para bang normal pa rin ang lahat. At nagwika siya ng, Manong, may kulungan ho ba kayo ng mga manok dito? Nais ko sanang itago itong panabong ko eh. Dahil gabi na. Baka mamaya kasi kakainin pa ito ng mga babangis na hayop. Wika ni Lolo Udoy. Diyan sa likod ng kubo. Diyan ka pumunta.
Halos hindi daw nila maintindihan yon dahil sa iba na ang busis nito. Pero nakaturo ito sa likod ng kubo. Kaya ang ginawa niya, bumulong siya sa kanyang kasama at sumunod kaagad sa kanya. Ilang hakbang pa man ang paglalakad niya, nagpaalam na din ang kasama niyang iihi daw ito. Naglakad sila papunta sa likod ng sabay. Nang makarating sila sa likod ng kubo, bigla daw nawala ang lahat na ingay. Tumatahimik ulit ang buong paligid. Noong gano'n na daw ang kanilang sitwasyon, hindi na daw sila nagdalawang isip kundi tumakbo ng napakabilis at wala silang pakialam kung may maiwan man sa kanilang gamit. Binitawan na din ni Lolo Udoy ang hawak niyang manok upang makatakbo siya ng maayos. At habang nakatakbo silang dalawa, nakarinig daw sila sa paligid na parang umiyak na may halong panggigigil. Medyo malayo na ang kanilang tinatakbo at sadyang pagod na sila. Kaya ang ginawa ni Lolo Udoy, yung bulang na nakatago sa kanyang bulsa, inilabas niya ito sa pagkakabalot ng balat ng pawikan. At nang mailabas nila ito, doon na daw nagbago ang presensya ng buong paligid. Yung kaninang malagubat na kanilang nasilayan, unti-unti daw bumalik sa pagiging normal. At doon nila napagtantong na ang kanilang dinaanan pala ay isang patay na pala na ilog na nagkukonekta sa kanilang baryo. Kaagad silang naghanap ng mapagtaguan dahil nakasunod pa rin sa kanila ang mga nilalang. Nang makakita sila ng maaring pagtaguan, agad silang sumiksik sa isang tumbang puno na may butas sa gitna nito. Wala silang pakialam noon kung ano ang meron sa loob. Ang importante, makaligtas sila sa mga aswang na humahabol sa kanila. At makalipas lang ang ilang minuto, hindi nga sila nagkamali. Nakasunod pa rin sa kanila ang mga nilalang. At pansin nilang dalawa na parang hindi sila naamoy ng mga ito, na doon sila nagtatago. Yung buong paligid daw, halos napuno na ng pag-aangil. At maya-maya pa, nakarinig sila ng malalakas na pag-aangil. Ilang minuto lang nawala din ang ingay sa buong paligid. Sabi ni Lolo, tanging mga kuliglig lang ang maririnig mo. Pagtapos nun, nagpalipas lang sila ng isang oras ni Lolo. At nung maayos na ang lagay ng paligid, bigla daw lumamig ulit yung hawak-hawak niyang tari. Na ibig sabihin lang nun, wala na sa kanilang paligid ang mga humahabol sa kanila. Kaya ang ginawa nila, dahan-dahan na silang lumabas sa punong kanilang pinasukan. At nakauwi naman sila ng ligtas. Mula ng gabing yon, hindi na sila nagpapagabi sa kung saang-saang baryo. Marahil merong nagtataka kung anong klaseng bulang ba yon. Ayon kay Lolo, pinanday pa ang gamit na yon mula pa sa kalululuhan nila, na galing sa isang putol na kalis na nakuha nila sa isang digmaan. Galing yun sa isang sandata ng mga antingero noon na naputol sa gitna ng labanan. Alam nyo yung kalis? Sa may mga alam dyan, i-comment nyo sa baba para maintindihan din ng kapwa listener natin. Yun lang. Maraming salamat.